Kaya nga, yun naman ang gagawin natin eh. Kaya kung may bumili, di goods. Kaya ako sana balak gawin kasi, di ba na binibenta yan, ang plano, ano ba tawag nito? Ibenta sana ng 10,000 kasi bago yung gulong. Sabi nila, mahirap daw ibenta yun kahit 8,000 pa raw yung presyo. So ngayon, ayan. Okay, simulan na natin. Swiss Mono 125. Pero take note, hindi to review. Mamaya nyo na siguro malalaman yan kung para saan to. Sige. Yo, let's go. Okay, so alam ko bulok na tong motor na to at the first place, and also alam ko naman yung iba wala namang magkaka-interest manood na ito. Pero basically wala pa rin naman akong okay. Bakit? Simple na lang natin. So, cover up ko lang tong video na to. Syempre, just to, sisimulan ako isang restoration bike dito, which is ito nga. Itong first bike namin dito, first bike namin sa Rusi, which is yung Rusi Swiss Mono 125 or ZX125 kung tawagin nila. So, ito, hindi na naman natin kailangan alam yung specs since ito ay 125cc ng engine, single cylinder din. And ayan, so wala tayong gagawin review ngayon. So, pagkos, ang i-checkin kasi natin dito mismo sa bike na to is yung overall thing na kailangan palitan since nung hindi ko na nagamit tong motorsiklo na to. So, yun ang alamin natin ngayon. Ikutin natin tong motor na to just to look around or tingnan lahat ng mga pyesa na kailangan palitan, kailangan mapalitin, or yung mga iba pong mga bagay na sa tingin natin kung pwede pa nating isalba at kailangan na ng pintura. So, yun. Simulan na natin. Okay, so kung mapapansin natin, marami na halos kulang dito sa mismo motorsiklo na to. And then, ayan, tatad na rin halos ng sticker. Gawa nga na yung ang dami na rin gas-gas na itong fairing na to. Especially dito sa front, tsaka din dito mismo sa may side. Kasi ang dami ng pinagdaanan ng motor na to. May times na kung hindi semplang, may times na nasasagi, may times na dami lang wait lang. Meanwhile, okay, so yun nga na mga dre. So kung mapapansin nyo, napakarami na rin mga stickers dito mismo sa may bandang front, especially dito rin sa may gilid. Ayan, gawa nga ng some different reasons kasi itong motor na to sobrang dami ng pinagdaanan nito for 3 years. So naka-experience ito ng semplang, experience ito ng gas-gas mula sa sagi, naka-experience na rin to ng bumba in all kind of different situations. So, itong motorsiklo na to is just kind of, siguro sabihin na lang natin na ang dami na niyang mga na-encounter na sira nung habang kasagsagan pa na nagagamit ko ito. Then all throughout din, syempre hindi naman natin may iwasan yung kalupasa din. Ngayon, after nung mga bandang 2021, if I remember, simula nung nabili ko yung Sigma 250 is totally siguro mga ilang buwan after ko nung siguro na nagagamit ko pa rin naman siya mga ilang buwan after nun. Tapos kalaunan nung natigil na yung paggamit ko dito, within 1 month nag-stock up na ng tuluyan tong motor na to. So ayan, alamin natin ngayon kung ano pa yung mga kailangan dito palitan dito mismo sa motor na to. So syempre sisimulan natin muna sa front. So noon pa man, meron na akong mga napapansin na mga bagay dito na the usual kailangan talagang ayusin habang dinadrive ko itong motor na to. So unahin na natin, lalapit lang ako ng bahagya dito mismo sa front. Ayan. So kung papansinin natin mabuti, makalog na yung headlight nito. Tapos makalampag na rin yung fairing niya dito mismo sa may bandang harapan. So dito, ang alam ko kulang na ng itong part ng fairing na to is makalampag na rin. Plus yung mga signal lights niya to mismo sa may bandang harapan is hindi na siya totally talagang gumagana habang dinadrive ko to. So medyo alanganin ako that time habang dala-dala ko tong bike na to kapag magsusundo ako dati sa work.
Siyempre, hindi ko nababangkitin kung sino yun, alam nyo na yun. So, yun. Then, ayan, mapapansin nyo mabuti, yung mugs nito, dito mismo sa may bandang baba, wait lang, baba natin. Ayan. Sige, baba natin, yan. So, ito problema ko, isa pa. Mugs, then also yung telescopic port nito, kung mapapansin. Ang alam ko kasi sa mugs, sa mugs nito kasi, totally faded na yung pintura niyan. Tapos parang ito na yata yung kalawang na sinasabi nila pa sa aluminum. So yung mugs kasi nito is naka-alum or alloy. Hindi ko kasi alam kung may nakakaalam mo sa inyo dito sa viewers ko ng actual na material na ginamit dito sa mugs ng Swissphone 125. I-comment naman sa baba para magkaroon din ako ng idea about dito mismo sa mugs na ginamit, sa material na ginamit dito sa mugs na to. So, ayun. So, tuloy ko lang. Ang problema ko dito kasi sa mugs, hindi man siya bengkong, pero yung itsura nung kanyang pintura dito is totally wala na. Naalala ko dati before nung habang kasagsagan na ginagamit ko to. Siyempre, magawa ko ng mga little bit of modifications. Yung pintura kasi dito mismo sa harap, etong harap lang yung nakasikaso namin eh. Etong harapan mismo ay napalitan na namin ng pintura. So kung mapapansin nyo dati, meron siyang silver plated na may pagka-black. Ito ginawa namin pure black pa nung utol ko. So tinrabaho namin yan. Medyo tumagal kami ng may isang araw kasi ang hirap tanggalin ng pintura ng mugs na ito para maging bumalik siya sa dati. Tapos ito, ayan, pinalitan namin ng bagong pintura yan bago namin totally nagamit. Then ayan, so eto pa. So checkin natin yung suspension kung intact pa ba until now. Ayan. Wala na, matigas na rin. So yung telescopic port suspension nito, pwede rin palitan para maging maayos yung laro or yung plate yung kanyang suspension dito mismo sa harapan. Kasi possible pagka matigas to, malaki yung possibility na o pwedeng ma-aksidente yung rider na sasakay dito. So isa yun sa mga kailangan palitan dito mismo sa pyesa sa mga parts ng motor na to. So bukod pa dyan, hindi ko alam kung pa rin ba, intact pa rin ba yung kanyang cable or brakes. Pero ang alam ko kasi dito, hindi na siya ganun, matigas na rin kasi siyang higain before siya talaga hiwalay. So dito mismo, baka magpalit din ako ng cable dito for brakes, then including na rin yung calipers nito. Ang ganda pa naman ng caliper nito, naka ano ba tawag nito? Dual piston caliper din. So yan, isa yan sa mga papalitan ko ngayon. Nahanap ako ng isang caliper na mag-fit para dito sa front. Then syempre, papasama ko na yung full system ng brakes dito, which is ayun yung full system brake nito sa front. Yun yung papalitan ko ngayon dito. So eto, rotor disc, medyo may diferensya na rin yan. And also kinakalawang, kailangan ko lang maghanap ng isa pang mag-fit dito para sa mugs na to. Then ayan, ganyan yan ang kailangan kong gawin. Kailangan kong i-add doon sa mga i-modify. So ina-expect ko medyo mapapamahal ako dito sa pagpapaayos nito or sa pagpapa-restore back ng motor na to before ko siya talaga magamit ulit. So ayun, kaya siguro ako na lang siguro mamaya maggagawa ng paraan if ever magawa man to, magawa ko ng paraan para makabili ng mga pyesa na kailangan ko dito mismo sa motorsiklo to. Technically ito de madre, bigyan ko lang kayo ng tip, hindi ako mekaniko or anything else what. Pero kahit paano, ako sariling motor ko naman to, so may idea naman ako kung paano to kalkalin o ayusin, o alam ko rin naman kung sino yung mga tao makakatulong sa akin para ayusin itong motorsiklo na to. So isa rin sila sa mga kukontakin ko para makatulong sa akin na maayos tong motor na to at magamit ko ulit siya by time. So ayun, so bukod pa dyan, alam ko ito rin makalampag na rin ito eh. So kailangan ko siyang palitan ng original itong front fender niya, kasi ito basag na hindi itong mismo sa kanyang screw na
ayan, epekto ng lubak dito sa amin. Then syempre ako medyo bago-bago pa ako magmotor noon. Kung totosin, ano yan yan din isa sa mga problema ko before nagkakalampagan na rin kasi to. So, kailangan kong palitan ng panibagong fender to para maayos siya ulit. Ayan, so bukod pa dyan, ito seryosong bagay to sinasabi ko sa inyo pero nasa sa inyo na lang kung maniniwala kayo. So, ayan, bukod pa dyan, no, Balbon, doon ka muna. Wait lang, nagko-content ako. Sige na. Itong ason ko. Yun. Sige. So, yun. Bukod pa dyan, ito, may naobserbahan pa ako dito sa motorsiklo na to. Since nang ginagamit ko siya. Ito, pagkamadulas na rin kasi yung gulong niya dito. So, yung nilagay ko dito before is second hand na Michelin for front tire. Ang sukat na ito is, kung hindi ako nagkakamali, 70 by 90 by 17. So, target na brand ko na po pwede ipalit dito as usual before matagal-tagal ko na rin kasi ito bago hindi nagamit So, ito, target ko dito is yung Beast tires na mayroong same size para dito. Kasi, before ko kasi ito hindi nagamit, mamaya i-mention ko, yung rear tire na ito is pinalitan ko na ng Beast. Tabi muna dyan, tabi mo. Ayan. Sige, lipat muna. Meanwhile, ayun, so hindi ko pa nababanggit kanina na ayun, pinalitan ko na pala ng Beast tire yung nasa likod na itong yung rear tire nito sa dito mismo sa motor na to. So ayan, dito mismo sa part na to, gagawin ko na rin siguro dito na i-change ko yung mismong tires nito sa Beast na brand para at least pareho naman. Tapos magpopo ko pagpaparehoin ko na lang din ang gamit nito para at least pantay din naman. Medyo talaga nagtitipid din kasi ako dati, tsaka halos wala rin akong pera Kaya yan, di ako makapag-proceed ng full modification nito. So yun, punta tayo dito mismo sa may bandang front. So since nagawa na natin, tingnan nyo sa bandang nagawa na natin, tingnan nyo dito mismo sa bandang harapan. Yung front sa may rider section at tinutukoy ko Sige, wait lang. Angat natin ng konti. Kasi ito, ang pinaka komplikado din na papalitan ko dito. Kasi itong parte na to mismo, sa may controls tsaka sa display or sa instrument panel. Although ito, mga switches, mura lang naman Pero siguro kailangan ko lang din ayusin yung wiring system So, ayan. Simulan muna natin sa throttle. So, yung throttle nito is yung Domino, which is nabili ko na rin to a long time. So, yung isa dito wasak na, nabulok na lang din. So, ayun. Kailangan ko na palitan to pareho. Tsaka yung pinaka-throttle nya. So, bukod pa dyan, etong speedometer. Actually, may target ako sa speedometer nito Kasi bakit? Target ko sa speedometer nito before, gagawin kong digital. Kasi nakakita ko before sa Lazada at Shopee na speedometer worth 3,000 pesos na karamihan sa mga rider ng Swiss Mono is nilalagay nila yun dito as a part of modification. Yun yung gusto kong matry one time. Pagka na-modify ko na to, na-fix ko na yung full restoration, yun ang gusto kong ilagay dito para at least matry ko man lang. So, ayun. Okay yun. So, reenactment muna tayo. Kasi, yung una kong ginawang video dito regarding dito sa may section ng switches is nagkaroon ng problem. Then, hindi ko naririnig yung audio niya while editing. So, ulitin natin to. Kasi, as you can see, tanggal na yung mismong handle grip niya dito mismo sa kanyang throttle. Then, hiwalay na rin to mismo dun sa kanyang throttle cable. So, isa pa din to sa mga ire-replace natin. Bukod pa dyan, switches, ito, including tong DRL and headlight switch, electric start, horns, then also pati itong signal light na putol na, tapos yung high beam and low beam. All of these are need to be replaced bukod dito mismo sa kanyang speedometer. So, paano yung actual thing? Meron pa tayong kailangan pang iba pang mapapalitan dito mismo sa part na to. So, kagaya ng kanyang ignition key. So, bakit?
Simple lang, kung mapapansin nyo mabuti, nakalock na to, and all of the same time, nawala na rin yung susi niyan. So, hindi ko na mabuksan din to last time, nung huli ko siyang ginamit, kasi hindi na talaga gumagana yung susi nun, nung tinry ko siyang buksan, gamit yung pinalit ko na susi dito. Ito kasi, ano na to, pinalit ko siya dun sa, kung ano talaga yung magko-compatible sa kanya na ignition key set, pero as of now, till then, hindi ko pa rin ma-figure out kung paano to bubuksan. So, I just got already decided na palitan na lang din yung pesa kasi no choice naman na on some part kasi nawala na rin yung susi nitong motorsiklo na to. So, ngayon, may tanong, kung may tanong kayo kung paano ko siya nabubuksan, sige, mamaya papakita ko sa inyo pagdating natin dito sa under the seat. So, yun. Then, isa pang problema kung bakit, need ko din siyang palitan kasi kailangan ko magpalit ng isang buong set niya ng para sa susian dito mismo sa upuan kasi wala na ako yung binili ko kasi nito recently is hindi doon tugma sa kung ano yung susi dito sa ignition. Kumbaga ito lang kasi yung ignition keys lang na to ang napalitan. So naiwan dito yung dating susian nung bago pa lang to binili, so kailangan ko i-replace to ng mas panibago. Then, ayun, kailangan ko rin na yung key system niya, ignitions, yung para sa seat, kailangan din palitan yun and overall. So, ayun. Tapos, di na tayo masyadong papatumpik-tumpik pa. Ang alam ko kasi, konti na lang yung nangis neto. At hindi ko rin mabuksan gaano ng maayos yung kanyang oil cap. Ayan. So, tinatry ko na siya i-splice pero wala pa rin eh. Ang hirap na ito. Ayun, nagawa kong buksan. Tingnan natin yung dipstick na ito. Baka ito yung dahilan kung bakit nag-i-stack up eh. Tagal ko na rin kasi kung tutos hindi nagamit na ito. Itong motorsiklo na to. Yan. Konti na lang pala talaga yung langis. Ayan o, papansin nyo. Kasi may hinala din kami dito last time na kaya siguro natuyuan to dahil may basag yung crankcase nito sa ilalim. So, yan, isa pa yan sa papacheck up ko kapag pinaayos ko na yung mismong ang makina ng motor na to. So, bukod pa dyan, kung mapapansin din natin, dito mismo sa part na to, kailangan din mag-replace ng brake pedal or yung foot brake niya mismo. So ito, bukod sa stock up, kapag pinilit kasi ito iapakan ngayon, automatic maglulustong foot brake na to. So bukod pa dyan, kasama na rin dyan sa i-replace is yung itong foot peg na to. So isang set tong na mahaba eh, plus yung kickstart. So, if ever possible that it can be replaced, hanapan ko na lang ng magko-compatible dito. So, minala ako na baka kailangan ko pang baka kailangan ko pang tanggalin bago ko makakitaan ng pinaka-perfect na replacement para dito mismo sa para dito sa kanyang cover. Ay, sorry. Ulit. So, kailangan ko po munang tanggalin itong tatlo para mahanapan ko ng perfect replacement dito sa mga pyesa na banggit ko, including yung kickstart. So, ayun. Punta tayo sa kabila. Ulit. Okay, so another thing that we need to be replaced in this bike, unang-una, itong malutong na bearings sa baba. Ayan. Loose na yan, tapos wala na rin kapitan, so kailangan na rin i-replace, including na rin itong nasa front niya. Plus, katulad ng sinabi ko kanina, yung crankcase, baka mag-replace na rin ako niyan. Then after all, syempre hindi ko rin naman kakalimutan yung shifters, side stands, then yung side stand, center stand na lang kinakalawang na. Tapos to, siguro pagkapalit ko ng mismo chassis nito para sa foot brake, ay sa pinaka foot peg nito sa pinaka rider section, malamang magiging tendency, hindi pala nakikita. Maglalagay na lang ako ng panibagong rubber dito para at least mas mukha siyang maayos tingnan. So, kung titingnan natin mabuti, halos kinakalawang na ibang part, so it's needed to be replaced na rin at the same time para
at least hindi tayo magkaroon ng aberya or baka mamaya may mapigtal pa dyan, hindi natin alam. So we need to make some kind of a prevention sa kung ano yung mga possible na mangyari kapag drive natin yung motor na to. So ayun, other thing, focus tayo dito mismo sa kanyang seat. Since ito, matagal ko ng plano to na ipa-camel seat itong upuan na to, pero mga nakapagsabi sa akin ay ilan sa mga Swiss Mono users na may nabibili naman doon ng compatible na seat para dito mismo sa model na to. So sa lahat ng mga nanonood dito na Swiss Mono users, so pwede pa-comment na lang muna dito sa baba kung ano yung compatible na upuan or camel seat na po pwede rito. Kasi yung alam ko, yung iba gumagamit ng Honda Wave or Honda Dash or Honda Wave Dash. Wala na, sige. Kailangan ko na suggestion yung mga drive para at least malaman ko kung ano yung kailangan ko i-replace dito. So yun. Then other than that, yung mismo ang likuran is ayan o, puro tagip-tip na to nung kapote na pinangtatakip ko dito dati. Tapos matunog na rin. Ayan, medyo maluntong at matunog na rin. So including na rin yun dito sa mismong rear. Eto, kapag halimbawa nagda-drive ako kasi before is kumakalampag na talaga tong bandang likuran na to habang nag-aatid sundo ako. Ginagamit ko kasi ito sa iba't ibang klase ng atid sundo sa kapatid ko. Then alam niyo na kung kanino yung isa. So yun, kadalasan pag nadadaan ako ng lubak, di maiwasan na may tumutunog to. Kaya nga natatawag na karag-karag na to before Ayun, so isa pa yan sa mga kailangang i-replace dito, yung full body cover na ito. Pero ito, still kakanvas ko pa rin naman yan kay Rusi kung magkano yung aabutin nitong full body cover. So katulad ng sinabi ko last time, mag-uunti-unti tayo ng piyesa So simula tayo sa pinakamura hanggang sa dumako tayo sa pinakamahal. Tapos saka natin gagawin yung full sa restoration nito, including yung chassis, yung kanyang kaha, lahat-lahat na, pati yung mga kailangan palitan dito mismo sa motorsiklo na to. Okay, so under the seat tayo. Yan. Ito yung medyo may pinakamalala. Kasi bakit? O ito, wala na yung cover na ito. Tapos ito kailangan talagang, kung i-restore man to or pwede pang pakinabangan, siguro ang gagawin na lang dito is talagang dilinisin lang tapos pipinturahan ulit. Kasi nakikita ko dito mismo sa loob na kinakalawang na yung gasoline ay yung gas tank nito, yung gasoline chamber nito. So bukod pa dyan, itong compartment medyo lasog-lasog na yung wiring. So ayan, pero nandito pa naman yung mga other things na kailangan natin for a battery component. So pwede pa naman natin to pagkonekta ng battery. So ito nga pala yung switch na ginagamit ko dati na nakarekta para mapaandar tong motorsiklo na to. So ito yung pinang-replace ko dun sa ignition switch ko or ignition keys ko para mapaandar yung motor ko. Yun nga lang, medyo risky kasi ito, nabubuksan tong seat na to dati. Possible talaga na makuha tong motor na to kapag ito lang yung ginagamit natin. So ibabalik natin sa dati yung ignition keys nito or yung ignition switch nito dun sa mismong susian. Tatanggalin natin to, tapos babalik natin lahat sa dati. Ngayon, another thing, ito medyo nakalimutan ko na kung anong size ng battery yung gagamitin ko dito. Kasi ang tagal ko nga nagamit, almost 3 years na rin. So kailangan ko ulit ng comment dito mga dre kung ano yung pwede natin gamitin, ano yung fit or compatible na battery dito mismo sa Swiss Mono, para at least kapag bibili ako may isama ko na rin dito mismo sa listahan. Syempre yung sa episode 2, yun yung mga i-include natin, including na rin yung mga listahan, saan tayo kukuha, then also kung ano pa yung mga kailangan natin na saan pa ako, ano pa yung mga kailangan na bilhin din for this one para ma-restore to or may balik sa dati tong motorsiklo na to. So another thing ulit, ayan, bukod pa dyan, dito mismo sa lock nung kanyang seat, ito yung isa pa sa problema na encounter ko before. So after 3 years of using this bike, nagkaroon ako ng problem na pag-lock nito mismong seat na ito dahil nga dito. So ginawa namin to dati ng manual na kung saan hahatakin lang namin siya ng lubid para mag-unlock siya dito mismo sa part na to. So nandito siya sa ilalim. So ang goal ko dito is kailangan ma-restore din to, then makapag-lock siya ng maayos din all throughout din
para magiging dependent na ulit siya sa mismong susian dito mismo sa baba. So kasama yan sa bibiling ko na set, including dun yung ignition keys, ignition key set. Kasama na rin yun nung para sa upuan nito mismong motorsiklo na to. So yun, so tapos na tayo sa under the seat. Siyempre nabalikan na natin. Ayan, so sobrang sira na pala nitong kuha na to, tsaka medyo matigas na din, so kailangan na talaga i-replace. Okay, so baba tayo. Ito ang main problem ko nitong mga nakaraan. So bigyan ko lang kayo ng konting idea mga dre. Ito mismong pegs na to for OBR, nakadalawang palit na ako yan, and at the same time stock din yung ginamit ko. So baka ang gawin ko na lang, maghanap na lang ako ng isang compatible na medyo gawa sa matibay na material para at least mas maganda yung quality. Kasi yung ginamit na klase ng bakal dito is mabilis masira or mabilis maputol. Katulad nito, nakakadalawang palit na ako nitong isang buong set na to, pati sa kaliwa. Parehas mabilis mabali. Pati nga ito nabali din eh. So ang tendency nito, baka ang gawin ko na lang is magano na lang ako, manap na lang ako ng other compatible na foot pegs for OBR seat para at least maanuhan natin, magawa natin ng paraan. So or magawa natin ng mas high quality na pegs dito mismo. So ayan, eto nakikita ko na mukhang kailangan niya talagang i-remove all lahat ng nandito, kasi itong chassis tingin ko kailangan i-repaint, kailangan ding i-restore. Kung may kailangan hinangin na lang para at least maayos din. So yun, para ito kasi mahirap na, baka mamaya mawasak na lang to eh. Ilang beses na nagdaan to sa mga ulanan kaya nagkaaganto to. So ayun, kaya no choice talaga kundi i-remove to or i-change all na lang din yung nito, pyesa nito. So hindi naman totally change all, baka siguro lang yung iba lang na kailangang i-replace talaga. So ayun, nabanggit ko na rin naman eh. So another than that, syempre yung internals nya, hindi natin makakalimutan na magpalit ng panibagong shock suspension dito mismo, kasi ito yung last na pinalit ko dito ay sobrang taas. So baka ang gawin ko na lang dito is mag-replace ako ng panibagong shock suspension dito. Tapos yung siguro makakasintangkad lang ng same nung sa Sniper or nung Sonic 150, kung saan yung magko-compatible dun sa bagong chassis or swing arm na ilalagay natin dito mismo sa bike na to. So another internal part ko dun mismo sa machine or sa mismong makina na papalitan is yung carburetor. So ngayon inaalamin ko pa sa mga susunod na episodes kung ilan yung sukat ng carburetor neto. Then maghahanap ako ngayon kila Bon Moto Shop nung compatible na carburetor dito mismo sa sa motorsiklo na to. Pero nagbigay na sa akin ng idea dati si Papa. Pa! Tama ba? Pang TMX 125 pwede na dito o TMX 155? Dito sa sa switch mono. Carburetor. Fury. Ayun. So, compatible pala dito mismo sa motor na to is yung Kawasaki Fury na carburetor. So, baka ayun ang i-replace natin dito. Pero ayun, syempre kailangan ko muna makita pag binaklas na tong buong motor na to para malaman natin kung magko-compatible ba dito mismo sa motorsiklo na to yung parts na gagawin natin. So bukod pa dyan, isa pa sa mga i-replace, nabanggit ko na kanina, ayan, tire hugger plus yung swing arm, kasi sobrang kalawang na yan. Then sa pagkakaalam ko, baliko na rin yung axle netong nasa rear. Meanwhile, ito tayo bigla kasi dumating to. Tayo nyo, may next episode tayo nito. Yan, may next episode tayo nito. Tayo nyo, magre-release ako ng video regarding this. Baka ito muna yung ilabas ko before yung mga nasa Motovida. So yun, wait nyo lang, tabayanan nyo lang. So proceed na tayo ngayon dito sa switch mono mga dre. So rear chassis or yung swing arm, tapos yung tire hugger. So isa yun sa mga kailangan i-replace dito sa motorsiklo na to. Bukod pa dyan, kung napapansin nyo mabuti yung mics, yung wheel mags nya, yung rotor disc sa likod, plus yung caliper. Mamaya pupunta tayo sa section na yan. Pero ito, ang pinaka-spot nya na isa pa, yung hub, yung tsaka yung yung kanyang yung mismong sprocket set is needed to be replaced.
ng bago. So bukod pa dyan, isa pa sa mga kailangan i-replace dyan, kung mapapansin nyo sa loob nito mismong ilalim ng hub, nung mismo sprocket hub is kailangan palitan to ng panibagong rubber damper, kasi alam ko yung rubber damper na pinalit dito is sobrang kulang na, and ayun, yun yung mga kailangan nating i-replace dito. So wheel mags, rubber damper, sprocket hub, sprocket set needed to be replaced. Isa na yan sa mga kasama sa mga listahan natin. Ayan. So pansinin nyo mabuti, putol yung kanyang OBR proof pegs. So ito, maganda rin sana tong Happy na to, kaso nauwi na sa Kalawang. So baka mag-replace ako into stock, or yung dati pang siguro modified din ulit na panibagong exhaust full system para dito mismo sa motorsiklo na to. So nabanggit ko na rin kanina yung regarding dito mismo sa kanyang brake calipers. Need din to may replace, plus yung kanyang rotor disc, ayan, may maguhit, no. Plus ito yung proof na kailangan na natin palitan yung kanyang swing arm, nangangalawang na rin. Plus mags, kailangan din i-restore dito mismo sa ilalim. Then other that is yung kailangan maglagay ng langis, kailangan maglagay ng brake fluids dito mismo sa mga kanyang mga brakes. Ayan, isa pa yun sa mga kailangan. So ito pa, bukod pa dyan, ito kadalasan na may problema, kumakalog din to yung kanyang taillight. Kailangan ding i-replace yung yung kanyang taillight mismo, tsaka yung signal light. So pansin nyo naman, nakalaylay na yung LED, malabo na. Halos yung kabuuang sira or yung kabuuang replacement na kinakailangan dito mismo sa motorsiklo na to. So bakit ko nga ba siya gustong i-restore? So later on, siguro after na lang i-restore, kasi yung narinig nyo kanina dito regarding yung this bike is totally hindi pa siya final. So after na siguro i-restore tong bike na to, doon pa lang siguro ako ipapaalam kung ano ba talaga yung original plan regarding dito mismo kay Swiss Mono 125 or dito mismo sa pinakaunang motor ko. So yun, so ito yung pinakaunang beses ko na although nag-restore na ako before ng Sigma, pero minimal lang. Ito yung pinakaunang episode ko for dito mismo sa tinatawag natin na Mono series. So dito gagawa tayo ng isang pinaka full major restoration, although wala pa naman ako sapat na funding. Ang gagawin ko na lang kasi muna dito, katulad ng sinabi ko kanina, unti-untiin ko na lang muna to na i-provide lahat ng pyesa, lahat ng kailangan before tayo magsimula nung actual na restoration ng mismong motor na to. So lahat ng pyesa na kailangan sa makina, na kailangan i-replace, kailangan ipaayos, gagawin din. Yung total refresh ng makina kasama na rin, plus kasama na rin dyan yung mga pagbili ng kaha, pagbili ng mga bagong parts, including yung sprocket, yung swing arm, so on and so forth, pati na rin yung throttle. Isasama rin natin yung sa iba't ibang episodes natin. So yun, first thing, ang goal, kailangan munang i-provide lahat ng mga kailangan, lahat ng mga total needs na meron dito mismo sa motorsiklo na yun. So hanggang dito na lang muna mga dre. So stay tuned, maraming salamat. Jops out.